Bilang isang batang 90s, ako po ay lumaki na nakakapanood ng mga cartoons or pelikula tungkol sa isang bata, kadalasan ay babae, na lumaking pulube, api-apihan o kaya ay alipin. Pero habang nagtatagal yung serye ng cartoon ito o pelikula, ay nabubunyag na itong batang babaeng ito ay anak pala ng isang konde o hari. Siya pala ay miyembro ng isang royal family at kapag nalaman niya yon, ay kukup-kupin na siya mula doon sa kanyang lusak at mababang katayuan at kukup-kupin na siya doon sa kanyang tamang pamilya at tahanan at mula doon, igugroom na siya upang kumilos, mag-isip, mamuhay at manamit na bilang isang elite or royal member of the family. Kahalintulad ng buhay ng mga tao, tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Tayo ay may magandang pinagmulan, ngunit dahil ang ating mga unang magulang, si Adan at si Eva, ay nahulog sa kasalanan, tayo man din ay nahulog na rin sa lusak at pagkaalipin ng kasalanan. Ang Ebanghelyo ang sagot ng Panginoong Diyos upang tayo ay mabawi mula doon sa nakakaawang lusak na kalagayan na yon. At tayong mga Kristiyano, habang ating nauunawaan ang pagiging royal o yung glory ng Diyos, tayo man din ay hinihimok o inuutusan na alisin na ang karumihan sa ating mga pamumuhay at ibihis na o iayon na ang ating mga sarili, ang ating pamumuhay doon sa katangian o sa karakter ng ating Diyos na tumubos sa atin. Ito yung konsepto ng kabanalan ng Diyos at ito yung ating makikita sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral natin sa unang sulat ni Pedro sa mga taga-Asia Minor. So minsan pa ating buklatin ang ating mga Biblia at tayo'y magpatuloy na magbasa sa unang Pedro, sa ikaunang kabanata pa rin, ngunit ang ating mga babasahin na ay mula sa versikulo 13 hanggang 21. 1 Peter chapter 1, verse 13 to 21. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Hesukristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Kung inyong tinatawagan bilang ama, ang humahatol ng walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga na nung una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa pamamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Yaan ang banal at buhay na salita ng ating Panginoong Diyos.
Nalaman natin, again, sinabi ko na last year, sinimulan kong i-preach ito. Ang aking naging preaching ay mula verse 1 to 7. At ito, dito makikita natin yung buod ng pagliligtas ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At ang mensahe ng Ebanghelyo nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Nung nakaraang linggo naman, tinalakay natin ang verse 8 to 12, kung saan dinescribe ni Pedro ang katangian ng mga inuusig ng mga Kristiyano ng Asia Minor, na ang katangian ng kanilang pananampalataya ay nagliligtas. Bakit ito nagliligtas? Sapagkat ang kanilang pananampalataya ay nakasalig sa pagkakakilanlan sa Panginoong Hesus. Ngayon, sa ating tekstong binasa, ito naman yung distinct character of the elect in the sinful world. Pagkatapos ipaliwanag ni Pedro ang Ebanghelyo, agad niyang binigay yung mga imperatives o utos bilang nararapat na tugon ng mga inuusig na Kristiyano ng Asia Minor, and in a general sense, ay ito rin yung dapat maging tugon natin ng pananampalataya sa kaligtasang ating tinanggap. Ang pinakadoktrinal na tugon at aplikasyon sa kaligtasan ng Ebanghelyo na ating tinanggap ay tayo'y maghangad ng kabanalan. Tayo'y maging banal ayon sa katangian ng Diyos na banal na tumawag sa atin. In English, doon sa ESV, kung titingnan nyo, we should be holy in conformity to God. Ito yung tinutukoy ni Pedro sa verse 13, na ating ilagak ang ating pag-asa sa biyayang darating sa kapag inihayag na si Kristo. Sa paanong paraan nating ilalagak ang ating pag-asa doon sa biyayang darating kapag dumating na ang Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. Dahil ang Diyos ang nagdulot sa kanila na ipanganak na muli sa isang buhay na pag-asa, ang kabanalan bilang katibayan o pruweba ng kanilang bagong buhay ay inaasahang makita sa kanila at sa atin din. Layunin ni Pedro sa kanyang sulat na palakasin at hikayatin silang magpatuloy sa pananalig kay Kristo sa gitna ng pagdurusa at pag-uusig. Alam ni Pedro yung kanilang kalagayan, na habang nagtitiis ng mga pag-uusig at paghihirap sa kabilang banda, sa kabilang panig, sila rin ay nalalantad o na-expose sa matindi at sari-saring tukso sa kasalanan, tulad ng pagtalikod o pagkanulo kay Kristo dahil sa tindi ng pagsubok, o kaya bumalik sa pagiging idolatrous, bumalik sa kanilang dating mga sinasambang Diyos-Diyosan, o kaya naman bumalik sa kanilang dating masagana, ngunit makasalanang pamumuhay. Ang kanilang pananampalataya ay nasusubok sa pamamagitan ng pagdurusa sa kaliwa at pagtukso sa kasalanan sa kanan. At ito ay nahahayag sa mata ng buong mundo. At ang kanilang pagsubok sa pananampalataya ay maaaring maging isang tapat na patotoo para sa kapurihan at karangalan ng pangalan ni Kristo, o kaya naman kung sila ay magigiba, ito ay magkakalad ka rin ito sa kahihiyan ang pangalan ng kanilang Diyos. Kaya naman, ang paghihikayat ni Pedro sa kanila ay hindi sa tono ng malambing o malayaw na tono, yung parang sila ay binibaby. Sa halip ay sinabi niya doon sa verse 13, ihanda ninyo sa gawain ang inyong pag-iisip. Sa ESV, sa English, prepare your minds for action. Kung sa modern terminology, ito po ay kahalintulad ng mga katagang brace yourself or fasten your seatbelt, o kaya yung pinaka-ultimate, prepare yourself for battle. Alam ni Pedro na yung kanilang kinalalagyang sitwasyon
at yung kanilang tatahakin pa sa hinaharap, ang kanilang kalagayan ay mas magiging mainit yung kanilang pakikipagbaka para sa banal na pamumuhay. Kaya hindi pinilambot ni Pedro ang kanilang katatagan para magkompromiso. Hindi siya nagbigay ng mga false hope na sinasabi niyang saglit lang yan. Although doon sa previous verse, sinabi niya na panandalian, hindi niya ito ibig sabihin ng literal na saglit lang. Ang ibig sabihin, malambaka sa buhay na ito, habang buhay kang uusigin sa iyong pananampalataya, pero kumpara sa kaluwalhatiang iyong tatanggapin, ito ay sadyang maikli. Ito ay parang battle speech ng isang general sa kanyang mga soldiers, sa mga private, bago sila tuluyang maghiwalay at sila'y sasabak na doon sa digmaan. Di ba may makikita nyo kung minsan sa mga war movies, may isang general na bago magsimula yung laban, pinapatatag niya yung moral ng kanyang sundalo na baka sila'y maduwag. So yung iba, katulad nga sa Bible, sinasabi, kung kayo ay may pag-aalinlangan, umuwi na kayo. Bawal ang duwag sa gerang ito. So yung sulat ni Pedro ay parang may matapang na battle speech na wala nang urungan. Nandyan na kayo eh. Hindi nga ito nagsisimula. Nasa gitna na sila. So ang gusto ni Pedro na kung sukdulang ipahintulot ng Diyos na ikamatay nila at natin ang pananampalataya, hanggang doon ay ilaban natin ang pagkamit ng kabanalan. Ang payo ni Pedro ay magiging parang katulad din ng salita ni Kristo, ng Panginoong Hesus, nung sinabi ng Panginoong Hesus na sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo, at be wise as a serpent but meek as a dove. Tayo dapat maging wise o maging matalino, ang ating mga pag-iisip ay dapat guided by the Word of God para hindi tayo mahulog sa patibong ng kaaway, ngunit na-maintain natin, napapanatili natin ang kahinahunan at kabanalan. Gayon din, makita natin sa ating passage, sa paghahangad ng kabanalan, inutusan ni Pedro ang mga Kristiyanong ito na gumamit ng isang napakahalagang kakayahan ng tao. Ito yung pag-iisip. This is one of the most important human faculty, the mind. Sa English, kaya medyo tinataglish ko ito kasi nung kinumpara ko yung Tagalog translation sa English, medyo mas malapit sa Greek meaning yung English. Kaya paintulutan nyo kung sabihin ito, sabi niya sa English is to be sober-minded. No? Anong ibig sabihin nito? Na siguraduhin natin that all of our human faculties are fully operational. That we are fit to think clearly. Klaro ang ating pag-iisip at meron tayong 100% control sa ating mga sarili, sa ating mga actions, sa ating pananalita, even under pressured situation. Ang focus ng mga Kristiyano, mga kapatid, ay nakalock in na sa isang goal, sa isang layunin, to be decisively and willfully holy amidst the world's suppression and destruction. Yung magkaroon tayo ng maayos at malinaw na pag-iisip at disiplina ng puso. At alam natin yung prioridad natin na ngayon tayo yung mga Kristiyano na at nababalansin natin ang ating buhay upang hindi tayo ma-distract ng mga temptation ng mundong ito at hindi tayo mapasa ilalim ng kanilang kontrol, sa kanilang masasamang impluwensya at ng mapang-akit na laman. Yung pagiging sober-minded o yung pagiging, sabi kasi dito, supilin ninyo ang inyong mga sarili. Yung pagiging sober-minded, mga kapatid, ito yung kabaliktaran ng isang taong lulong sa droga o kaya sa alkohol. Ano yung kalagayan ng isang taong under the influence of a substance? Walang focus at walang kakayahang mag-isip sa sarili. Wala siyang kontrol sa kanyang sarili.
Ang pagnanais sa kabanalan, hindi sinasali kung minsan ang damdamin o emosyon, sapagkat ang ating damdamin o emosyon ay moody, pabago-bago ito. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng ating determinadong pag-iisip. And ultimately, ipinaalala sa kanila ni Pedro ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagbago sa kanila. Ito yung kapangyarihan na nakasentro sa sakripisyong kamatayan ng Panginoong Hesus, at ang layunin nito ay upang gawing banal ang mga piniling tutubusin. Bagamat naniniwala tayo sa security of the believers, yung katiyakan ng ating mga kaligtasan, at nananampalataya tayo at ito'y nakasalig kay Kristo, hindi dinidismiss o hindi pinapawalang halaga ni Pedro na ang mga Kristiyano ay may pananagutan na gawin ang lahat ng pagsisikap para maging banal. Ang kabanalan ngayon, mga kapatid, ngayon na tayo yung mga Kristiyano na, ay ang bagong katangian dapat ng ating pamumuhay habang tayo'y naghihintay sa muling pagpapakita ng ating manunubos. Kaya ang mensahe ko sa bawat isa sa atin sa umagang ito ay ang matyaga at pinag-isipang paghahangad ng kabanalan ay ebidensya ng totoong pagbabago. Uulitin ko, ang matyaga at pinag-isipang paghahangad sa kabanalan ay ebidensya ng totoong pagbabago. The persistent and mindful pursuit of holiness is the proof of true conversion. Makita natin na ang mga Kristiyano ng Asia Minor ay predominantly, masasabi nating Hudyo, sapagkat yun yung ministeryo ni Pedro. Siya ay sinugo sa mga Hudyo, si Pablo ay sa Hintil. Pero masasabi din natin na while majority ng taga-Asia Minor ay mga scattered Jews, may mga nakahalong Gentile. At magkakaiba sila ng pagkakamamamayan or citizenship. Ngunit, inaddress sila ni Pedro ng hindi magkakaibang mga titles at mga commands and promises. Makita ninyo, starting from chapter 1, verse 1, isa na lang ang tawag ni Pedro sa taong ito. Sa mga taong ito, hindi sila magkahiwalay. Sila ay mga piniling naging ibang bayan, elect exile. Sila ay tinawag na mga anak ng Diyos. Sila ay tinawag naman sa chapter 2, verse 9 na mga chosen race, royal priesthood, and a holy nation. At yung dito sa ating passage, binigyan sila ng iisang command lang. Hindi magkaiba para sa dalawang grupo ng tao. Ano yon? Kayo'y magpakabanal sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Lahat ng mga bagay na ito, kung ating babalikan ng lumang tipan, ay binigay ng Diyos sa isang tao lamang, ang kanyang bayang Israel. Ano yung pinupunto ko dito? Na ang mga Kristiyano ay hindi naiiba sa mga Old Testament saints ng Diyos. Bagkus tayo bilang mga Kristiyano at ang Iglesia ng Panginoong Hesus ay ang katuparan at ang pagpapatuloy ng tunay na Israel ng Diyos. At kung paanong ginawa ng Diyos ang Israel bilang isang bagong bayan at pinapabanal sila dati, yun din yung kanyang ginawa at ginagawa sa mga Kristiyano sa bagong tipan sa paggawa niya ng isang bagong tao sa kanila. Kung titingnan nyo mga kapatid, dito papasok yung biblical principle ng mortifying and cultivating. Meron kang papatayin at meron kang bubuhayin sa iyong pananampalataya. At ito yung ating magiging dalawang punto sa ating mensahe na ang paghahangad ng kabanalan ay sa pamamagitan ng paghiwalay sa mundo. The pursuit of holiness by separating from the world. At ang pangalawa ay ang paghahangad ng kabanalan ng pag-ayon sa banal na Diyos. Pursuit of holiness in conformity to the Holy God. Tingnan ninyo yung sinabi ni Pedro
sa verse 14. Tulad ng mga masusunuring anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Bago sila makakilala kay Kristo, ang mga mananampalataya ng Asia Minor, katulad ng mga taga-Efeso, ay maaari nating applicable din sa kanila. Yung sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 2 to 3, na sila'y mga anak ng pagsuway, at sila'y mga anak ng kapuotan, sons of disobedience and children of wrath. Bakit? Sila'y sumusunod lang sa agos ng mundong ito. Sila ay patungo sa mas lalo pang mas malalang corruption at depravity, at ito'y nagtatapos sa kanilang pagkawasak. They follow Satan, the prince of the power of the air. Ang kanilang dating spiritual na ama ay hindi ang Diyos, kundi si Satanas. Sila ay mga kalaban ng Diyos at ng Ebanghelyo. At kanilang sinasatisfy yung pita ng kanilang mga laman, na sila'y walang kontrol sa kanilang pag-iisip. Kung ano yung kagustuhan ng kanilang laman, yun lang yung kanilang susundin, at sila'y nakakaladkad sa pagnanasa nila at sa kanilang korupsyon. Ngunit ngayon, sila'y tinawag na ni Pedro sa kanilang bagong pagkakakilanlan kay Kristo, mga anak na masunurin. Bilang bagong nilalang kay Kristo, dapat silang tumigil sa pag-ayon sa kanilang dating makasalanang buhay. Yung sila'y magkaroon ng desisyon na naisin at gustuhin, hindi lang gamit ang puso, kundi mas primarily gamit ang kanilang pag-iisip. Sa English, ginamit yung word na conforming. Ano ba yung konsepto ng salitang conforming o pag-ayon sa Tagalog? It is to imitate, to mimic. Kung alam ko po, lahat naman siguro sa atin ay naka-witness na, o kaya kung ikaw ay nanay, o kaya mahilig kang magluto, nakagawa ka na ng gelatin. At pag gumawa ka ng gelatin, may mold. So una, pag mainit yung gelatin, fluid siya, liquid siya, at doon mo ilalagay doon sa mold, o kaya yung sa sculpture, yung cast. At habang lumalamig, tumitigas, kung ano yung shape, size, and angle ng mold, pag tumigas, yun na yung size and shape ng kung ano mang liquid na binuhos mo dito para maging kagaya niya 100%. Yun yung konsepto ng conforming. O kaya, bibigyan ko pa ng isa. Siguro, yung iba sa atin nakapakinig ng ibang Filipino mythological creature na unyango, nanggagaya. So, yun yung idea o principle ng conforming. Kung ikaw ay may anak na dalaga o binata, papasok yan sa high school, una meron siyang sariling identity, meron siyang sariling hilig. Bumilang ka lang ng 1-2 buwan at makatagpo siya ng mga barkada niya, makita mo, pare-pareho na sila ng pananamit, ng pananalita, at ng mga hilig at kagustuhan. That's the principle of conforming. Gumagaya ka, umaayon ka. Pero, dati, ang ating kalagayan, nung bago tayo makakilala kay Kristo, ang ating ginagaya ay yung sa pag-ayon sa katangian ng mundo. Ano yun? Sinabi naman ni Pedro, ito'y kamangmangan or ignorance. Makikita nyo mga kapatid, nasa kautusan tungkol sa pagkamit o pagsunod sa pagpapakabanal, makikita nyo lahat ng mga salita ay may kinalaman sa pag-iisip. Anong ibig sabihin ng kamangmangan? Ito'y nangangahulugan ng mababang kalidad ng pag-iisip. Hindi alam o hindi matukoy kung ano yung tama at mali batay sa pamantayan ng Diyos.
Isang estado ng pag-iisip kung saan hindi nito magagawa ang pagkilala sa moralidad. Yun yung ibig sabihin ng spiritual ignorance o kamangmangan. Ang dati nating kondisyon ay tayo'y nakakaladkad sa makasalanang agos ng mundong ito. And sorry for the word, but you can find this in the Bible. Sa mata ng Diyos, we are dumb. It's like, parang hindi tayo makaintindi. Hindi natin makomprehend yung pinaka-basic na kautusan na kalugod-lugod sa Diyos. We are so dumb because of our total depravity. Yun po yung kalagayan natin bago tayo nakakilala at naligtas ng ating Panginoong Jesus. Ngunit praise be unto God, salamat sa Diyos, ngayong tayo'y mga anak na ng Diyos, tayo'y iniutusan na tumigil. To stop imitating the ways of the world. Kumbaga kung ang agos ng mundo papunta doon, tayo ay enable at in-empower ng Diyos na sumalungat. Kahit pa malakas ang agos ng mundong ito, ng kasalanan papunta sa kapahamakan, binigyan tayo dahil sa ebanghelyo ng kapangyarihang salungatin ito. Kakayahang itigil yung conformity natin sa makasalanang mundo. To go the opposite direction, away from sin and towards God, na merong thoughtful conviction. Again, ini-engage ni Pedro ang pag-iisip. Napakahalaga. Kaya ang punto ko dito, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa atin ay nagbibigay din ng daan sa mga Kristiyano na mabawi ang maingat na pagsunod upang ihinto ang paggaya sa mundo. God's transforming power enables the believer to regain a thoughtful obedience to cease from imitating the world. Alam niyo ba na ang kabanalan sa theology proper, yung holiness, ito yung tinatawag na most definitive attribute of God. Ang lahat ng mga attribute o katangian ng Diyos, dinidescribe ng salitang ito. Ang pag-ibig ng Diyos, banal. Ang kanyang puot, banal. Ang kanyang pagkilos, banal. Ang kanyang paglikha, banal. Ang kanyang pangalan, banal. Lahat ng bagay tungkol sa Diyos, ito ang nag-describe sa kanya, maging banal. At itong most definitive attribute ng Diyos, dahil tayo'y niligtas ng Panginoong Hesukristo, ang layunin niya, tayo'y mapanumbalik at makonform sa kabanalan ng Diyos. At isang mahalagang ibig sabihin ng pagiging banal o yung kadosh or kodesh in Hebrew is to be separated. Si Yahweh mismo ay hiwalay sa kanyang mga nilikha. Although kaya niyang mag-sympathize at kaya niyang makipag-communicate at magkaroon nga ng covenantal relationship sa atin, sa kanyang kabanalan, because He is perfect and sinless, siya ay nakahiwalay sa atin, sa ating mga imperfection at karumihan. Ngayon, gusto ng Panginoong Diyos, tayo na mga beneficiary ng gospel salvation ay mahiwalay na din sa korupsyon ng mundong ito. Bukas po, mga kapatid, ay election na. Either sa mayoral or gubernatorial level, kadalasan ang naglalaban ay yung incumbent mayor o governor, ibig sabihin yung kasalukuyang nakaupo, at merong isang bagong kandidato na hahamunin siya. At kapag ang nanalo ay yung bagong kandidato, aalis sa pwesto at administrasyon yung incumbent. At pag nanumpa na yung bagong mayor or governor, makikita ninyo yung syudad o yung probinsya within 3 months. Magkakaroon ng reinvent of image. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example.
Sa isang syudad, yung parang color o yung motto ng incumbent mayor orange, natalo siya. Within 1 year, within 3 months, pipinturahan lahat yon. Yung pedestrian lane, yung mga lamppost, magiging blue. Bakit? Gusto nung bagong saltang mayor, burahin ang anumang alaala nung nakaraang administrasyon. Kung ito ay ating i-apply sa ating mga sarili, yun ang gusto ng Panginoong Diyos na mangyari sa ating mga buhay Kristiyano. Ngayon that there is a new mayor in our lives, a new Lord, a new God, which is the only true God. Dati ang ating ama ay si Satanas, siya ang ating Panginoon. Ngayon, ang Diyos Ama na ang ating Ama sa langit, si Jesus na ang ating totoo at nag-iisang Panginoon. Ang gusto niya ay paunti-unti na nating iwanan at hiwalayan ang nagdaang administrasyon na nang alipin sa atin. Tayo'y humiwalay na. Ito ay mahalagang bagay hanggang sa makita niya na wala nang anumang natitirang bakas ni Satanas sa ating pamumuhay. Ito ay napakahalaga, mga kapatid. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin ay ating linangin ang patuloy na pagbabago ng ating isip sa pamamagitan ng pagpuno nito ng salita ng Diyos at pagpatay sa kasalanan. Let us cultivate an ever-renewing mind by saturating ourselves with the Word of God and mortifying our flesh. Tingnan ninyo yung pamamaraan ni Pedro at ni Pablo. Si Pedro, sinamarize niya lang yung gospel at yung salvation nito in just 12 verses. Sa sulat ni Pablo sa Romans, it took him 11 chapters para ilatag ng mas detalyado ang gospel. Pero pagdating niya sa chapter 12 at pagdating ni Pedro sa chapter 13, iisa sila ng tinuturo kung paano natin maa-apply ang gospel. With the renewing of what? Involved na naman ang pag-iisip. At ano yung gagawin ng pag-iisip? Hahangaring maging banal. So magkaibang apostol pero iisang gospel at iisang turo. Alam niyo ba mga kapatid na may umiikot sa Reformed community maging sa mga rebap tungkol sa issue ng lordship salvation. Na kung saan yung mga against sa lordship salvation, sinasabi na ang isang tao ay maaaring maging tunay na Kristiyano kapag kikilalanin niya si Jesus kahit manliligtas lang. Kahit hindi pa muna yung pagiging Panginoon. Hindi yun yung sinasabi ng Biblia. Maraming makikita tayo sa Biblia na sinasabi na kapag ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay nagligtas, dahil siya ang naging tagapagligtas, siya na rin yung magiging Panginoon nung kanyang iniligtas. Isang halimbawa ay yung woman caught in the act of adultery. Sabi niya, asan na yung mga sumusumpa sa'yo? Wala na po, Panginoon. Neither do I, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, pinapakita niya na siya ay kanyang magiging tagapagligtas. Pero ano yung sumunod niyang sinabi? Now, sin no more. Nag-assume na kagad siya ng lordship authority sa buhay ng babaeng iyon. Hindi mo maipaghihiwalay yun. Kaya yung lordship niya, yung unang utos niya, humiwalay ka sa kasalanan. Sin no more. So ito'y mahalagang katuruan sa ating buhay Kristiyano. Hindi mo lang pwedeng sabihin that Jesus Christ is your Savior. No. He is also your Lord. At isa sa pangunahing utos niya bilang Panginoon, sin no more. Humiwalay sa kasalanan sa mundong ito. Ngunit kasabay ng ating pagkahiwalay sa
mundong ito, sa kasalanan ng mundong ito, meron naman tayong bubuhayin. Meron tayong i-cultivate. Ano yun? Yung pag-ayon ng ating pamumuhay sa imahe ng banal na Diyos. Sabi niya sa verse 15 and 16, sa halip yamang banal. Yun yung karakter ng Diyos. Banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Pagkatapos niyang ibigay yung negative command na to stop being conformed to the world, binigay niya yung alternate positive na command. Maging banal tayo ng naaayon sa kabanalan ng Diyos. So makita ninyo mga kapatid na ang pinakalayunin ng positive command na ito, yung paghangad sa kabanalan ay dahil sa kabanalan o sa perfect holiness ng Diyos. Kung paanong tayo ay tumigil sa pagsunod ng mundo, dapat nating ilipat ang ating pagsisikap na iaayon ang ating buhay sa Kanyang perpektong katangian. Kasama na dito yung Kanyang sinabi na magkaroon tayo ng lumalagong banal na pagkatakot o pagpipitagan sa paglapit sa Panginoong Diyos. Sabi niya, mamuhay kayo ng may takot habang sa pamumuhay ng inyong pangingibang bayan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin nito na kahit pa na-enjoy natin, tinatamasa natin ang pag-ibig ng Diyos bilang ating Ama dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, nananatili siyang bilang banal at banal na Diyos at Hari. Sabi sa verse 17, kung inyong tinatawagan bilang Ama ang humahatol na walang pagtatangi. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, kahit pa tayo may covenantal relationship na sa triune God, hindi ibig sabihin na exemption to the rule tayo. In fact, sa atin yung may mas mabigat na responsibilidad para magpaka-dalisay, magpaka-banal, sapagkat atin nang ire-reflect, isasalamin ang katangian ng Diyos na nagligtas sa atin. Si Jesus ang ating naging pangunahing ehemplo. Yung Kanyang buhay na walang kasalanan. Makita ninyo sa Kanyang pagiging walang kasalanan, sa Kanyang paglapit sa Diyos Ama sa panalangin, meron pa rin siyang reverence. May kababaang loob at katakutan pa rin siya. Ang punto dito, yung paghahangad ng kabanalan ay upang maibalik ang ating pangunahing layunin bilang mga tao para taglayin ang imahe ng Diyos. Bago mahulog sa kasalanan ng ating mga unang magulang, they possess this character of God. Alam niyo po, sa church history, merong isang heresy na tahasang nilabanan ng mga tapat na Kristiyano. At ito yung heresy ng Apollinarianism. Ano yung tinuturo nito? Tinatanggi ng Apollinarianism na 100% o tunay o ganap yung pagiging tao ni Jesus. At tinuturo nila na siya ay walang isip ng tao. Yung kanyang pag-iisip ay nanatiling sa pagiging Diyos. Ang heresy nito ay sinasabi na hindi ganap, hindi 100% ang pagiging tao ni Jesus. Ngunit ito ay tahasang unbiblical na sinasabi ni Juan sa unang Juan 4:2. Bakit? Sapagkat ang doctrine ng total depravity ay sinasabi na ang lahat ng human faculty kasama ang pag-iisip ay napasa ilalim ng impluwensya at kapangyarihan ng kasalanan. Ngayon, kung si Kristo ay hindi ganap
ang pagiging tao at papaniwalaan natin na hindi siya nagkaroon ng pag-iisip ng bilang isang tao, ibig sabihin, hindi ganap yung kanyang pagtutubos sa atin. Pero hindi yun yung tinuturo ng Biblia. The Bible teaches that He became fully and truly man while concealing His divinity. At dahil naging ganap yung kanyang pagiging tao, siya rin ay nagkaroon ng tunay na pag-iisip ng isang tao, pero yung kanyang pag-iisip ng bilang isang tao, hindi ito nasakop ng kasalanan. That is why, on His death and resurrection, natubos niya, na-redeem niya, na-reclaim niya ang full humanity, full human faculty ng lahat ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Lahat ng ito'y magkakaroon ng katuparan sa glorification natin. That is why in the glorification, we will be sinless. So napakahalaga. Nakita ninyo na sa paghahangad ng kabanalan, may pinapagana, may iniuutos sa atin na pagganahin ang ating pag-iisip. So napakahalaga nito, mga kapatid. Paano tayo magiging naaayon o how can we conform ourselves to the holiness of God? Anong sabi ng Biblia? Tumingin sa Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Ang isang bata habang lumalaki at patuloy na nag-spend ng time sa kanyang ama, unconsciously, nagiging kamukha niya yung kanyang ama. Nakukuha niya yung mannerism, yung mga terminologies, yung habits, at yung mga pananalita ng kanyang ama. Yun yung nais ng Diyos na makita sa atin sa pamamagitan ng pananalangin at patuloy nating pagsaliksik at pag-aaral ng salita ng Diyos habang ito'y ating ipapamuhay sa ating mga buhay. Kaya ang hamon ko, mga kapatid, sa atin ay maging tapat tayo sa pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng kasulatan at iayon ang ating sarili sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Let us be steadfast in knowing God through the Scripture and conform ourselves in Him through our faith in the Lord Jesus Christ. Makita ninyo, mga kapatid, na ang pagtatamo ng kabanalan ay isang kusang paghiwalay. Pag sinabing kusa, magde-decide ka talaga. It will not come naturally. Yes, naniniwala tayo sa calling ng Panginoon, sa effectual calling ng Panginoon, sa pagpili ng Panginoon. Pero sa sovereignty ng Panginoon, hindi natin dinidismiss ang responsibilidad ng mga tao. Kailangan talaga nating kumilos. At kung tayo'y kumikilos, talagang binubuhat natin ang ating mga sarili sa disiplina ayon sa biyaya ng Diyos, makikita natin, masasabi natin, kumikilos nga ang Diyos sa aking sarili. Dinadalisay niya nga talaga ang aking pananampalataya. Para po sa ating mga kaibigan na wala pa kay Kristo, sinasabi ng Biblia that we should practice holiness, for without which no one shall see the Lord. Ang bawat tao'y inuutusan na magkaroon ng kabanalan sapagkat kung walang kabanalan, hindi ka makakalapit sa banal at banal na Diyos. Kung susubukan mong lumapit, tangan-tangan ng iyong karumihan, ang iyong kasalanan, tutupukin ka ng banal na apoy ni Yahweh. Hindi ka makakatayo sa Kanya. Ngunit, sa kabilang banda, sa kabila ng iyong pagsusumikap na maging banal, ayon sa iyong mabubuting gawa, sinasabi ng Diyos na itong mga bagay na ito isang maruming basahan din sa Kanyang harapan. Kailangan mo ng isang uri ng kabanalan na sakdal, ganap, perpekto, na kay Kristo lamang makikita. Sumampalataya ka, magsisi ka sa iyong mga kasalanan,
at manampalataya ka sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na magdadala sa iyo ng paglilinis mula sa kasalanan at ang kanyang sakdal na katuwiran at ang kanyang kabanalan na hindi mo kayang kamtan sa iyong sariling lakas ay ibibihis sa iyo upang ikaw ay makalapit sa trono ng biyaya ng banal na Diyos. Yaan ang sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, sinasabi ni Pablo, hindi natin maaaring paglingkuran si Baal at si Yahweh ng magkasabay na panahon. Mamimili tayo. Kung ating naging desisyon na sambahin si Yahweh, tayo'y maging banal at talagang magiging desisyon natin na ating kakalabanin ang mga huwad na Diyos-Diyosan at ang kasalanan ng mundong ito. Kaya maging decisive tayo. Christ has reclaimed our sanity, our mind, so that we can be decisive to pursue holiness. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mensahe sa amin para sa umagang ito. Alam namin na magkaiba kami ng sitwasyon ng mga mananampalataya ng Asia Minor. Marahil sila ay nakipagbaka sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pawis at dugo, ngunit kami ay nagtatamasa ng mas higit na kalayaan para sa aming pananampalataya. Ngunit ganun pa man, Panginoon, hindi pa rin kami ligtas sa mga silo, sa mga pang-uusig, at sa mga tukso ng mundong ito sa kasalanan. Minsan pa, O Diyos, udyukan mo kami na kamitin ang pagiging banal na katanggap-tanggap sa iyo, na unang-una ay nanggagaling lamang sa Panginoong Hesukristo. At maunawaan namin na tanging sa iyong biyaya lamang kami lalago upang supilin ang anumang natitirang imahe ng kasalanan sa amin at mas lalo kaming maging maluwalhati sa kabanalan para sa iyong kapurihan. Lahat ng ito'y dalangin namin, O Diyos, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.